Mr. Alden Richards, abay kinall out ang mga manloloko. Sino nga bang tinutukoy ni Alden Richards? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time, eto na, dahil isa sa mga talaga namin pinagpapasalamat po nitong si Mr. Alden Richards, dahil lang kanya pong kalalabas lang na movie dito po sa Netflix ay nagna number 1 dito po sa Pilipinas. Alden Richards has officially brought his directorial debut out of order to Netflix. The Kapuso star announced the news on Instagram on Thursday, sharing his excitement as the film found a wider audience. Richards not only directed the movie but also took on a lead role, joining Noni Buencamino, Heaven Peralejo, and GM Executive Attorney Annette Gozon Valdez in the cast. According to Netflix, the story centers on struggling lawyer who gets his big break after his strange father asked for legal help when he's put on trial for a murder he can't remember committing. Speaking about the film, Richards explained in deeper message. It's about injustice. It's about always seeking the truth at the end of the day, because only the truth will matter with all of things that happening in our lives right now, he told sa 24 Oras. Out of Order premiered at the Jagran Film Festival in India last September and compete at Da Nang Asian Film Festival in Vietnam earlier this year. So, ito palang movie na to ni Mr. Alden Richards, yung kanyang first directorial movie, ay napanood na po yan sa ibang bansa, no? Talagang pinanlaban po nila yan sa mga Asian Film Festival sa Vietnam, tapos po sa Jagran Film Festival sa India. So, ibig sabihin, talagang binigyan na yan ng magandang report, no, at magandang outcome dun po sa katatapos lang na directorial debut na kanya pong dinirect na movie, no. Napapanood po yan ngayon sa Netflix. Marami pong mga sinasabi yung kanya mga co-actors and co-actresses, kasi parang ginaya niya po yung parang style ni Mr. Coco Martin, no? Kasi sa ngayon, dahil nga po hindi rin ganun kalakas ang movie industry, no? Kasi parang mas pinipili ng mas maraming mga Pinoy at mga movie goers na manood sa online streaming kaysa manood po sa sinihan, kasi nga naman napakamahal po ng ngayon sinihan. Gagastos ka ng pamasahe, gagastos ka ng pagkain. Pero kung ito po ay mapapanood sa Netflix, at least isang pamilya na kayo, kahit naka pay-per-view po kayo, kahit magbayaran po ninyo yung isang gabi na yon na mapapanood nyo ito, yun po ay malaking less na din sa gastos. Tsaka syempre, pwede nyo mo po siyang panoorin in your most convenient time. Yun po yung talagang pinipili kasi ng mga moviegoers. Kaya ito pong mga direktor dati, parang mga nag-resign na. Karamihan sa kanila mga nagpapahinga na, kasi hindi naman din ganun kalaki or kalakas ngayon ang movie industry. Lumalakas lang talaga siya pag film festival kapag December, no? Ganon din po yung ginawa ni Alden. Imbes na mag-invest siya doon po sa big screen, kasi magbabayad ka sa mga sinihan, kailangan mo magbayad ng fee dyan, kung magkano man yung corresponding fee sa pagpe-place ng yung movie. Tas pag hindi pa kumita, di sayang yung pera. At least kung sa Netflix, 'di ba, talagang inabangan siya ng buong Pilipinas, kasi kauna-unahan ba naman ninyang dinirect tong nasabing na to movie, Kaya talagang nag-number 1 po siya ngayon. At grabe po yung pasasalamat ni Alden Richards sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy dito po sa kanyang kauna-unahang directorial debut film na Out of Order. So, siya po ay gumanap bilang isang lawyer, according po sa according dun sa narrative na pinagtatanggol niya yung kanyang tatay, tatay niya dito si Mr. Buencamino. So, ito yung kanyang big break kung tutuusin. So,
So, yun po yun. Para hindi na po kayo masyadong, hindi po may spoil yung kanyang panonood. Panoorin nyo na lang po sa Netflix yan. So, this time, eto na. Pinag-uusapan din po ang pagiging matapang ni Mr. Alden Richards sa kanyang mga stand. At ginagamit niya po yung kanyang malawak na social media platform para po isagawa at magsalita against dun sa mga manloloko. No? Kasi sa isang article po na inilabas ng Bandera Showbiz Chika Balita ngayong October 3, 2025 ng Friday na may title na Alden Richards, niloloko na tayo, hindi ako basta magtatanga-tangahan. So yan po, binigyan ng standing ovation ang pelikulang Out of Order na pinagbibidahan, idinirect at ipinoduce ng Asia multimedia star na si Alden Richards. Nangyari ito sa premiere night ng pelikula na ginanap sa red carpet ng siyang VIP Cinema sa Mandaluyong kamakailan na dinaluhan ng cast sa pangunguna ni Alden at ni Miss Heaven Ferralejo. In fairness, pinatunayan ng award-winning Kapuso star na hindi lang siya pag-arte magaling, kundi may natural din siyang talento sa pagdidirect base sa kanyang kauna-unang obra para sa kanyang production company na Myrad Entertainment at ng Viva Films. Maganda at maayos ang pagkakabuo ng Out of Order. Akalain mong hindi baguang direktor ang nasa likod nito dahil mula sa script, editing, hanggang sa aktingan ng cast member ay wala kang maipipintas. May nagkomento nga na lumelevel agad si Alden sa level at kalidad ng teleserye king ng ABS-CBN na si Mr. Coco Martin bilang aktor, direktor at producer ng sarili niyang proyekto. At hindi lang sina Alden at Heaven ang nagmarka sa mga manonood, kundi lahat ng kasamahan niya sa pelikula, kabilang na sila Rian, sina Nico, Manalo, Joyce Ching, Noni Buencamino, Soliman Cruz at Yayo Aguila. Walang boring moment ang movie dahil talagang tututok ka sa kwento nito mula simula hanggang ending at pasabog din ang mga plot twist na siguradong ikakagulat ng mga manonood. Hindi na kami magtataka kung humakot ng nomination at awards ang directorial debut ni Alden dahil halos lahat ng nakapanood ng Out of Order ay nagsabing hindi nagkamali si Alden sa pagpoproduce at pagdedirect nito. Samantalang 3.5 hours pala dapat ang haba ng Out of Order, pero dahil sa standard ng Netflix, kinailangan gawing mahigit 1 oras ang running time nito. The material that was actually shot for Out of Order was 3.5 hours long, but because of Netflix standard, we have to trim it down bit. But when I watched the first edit, yung 3 hours parang dumaan lang, sabi ni Alden. Pero siniguro ni Alden na walang masasayang na mga eksena sina Heaven at Noni at ng lahat ng kasali sa movie. When I saw the script, the effort of my co-stars, hindi pwedeng may maiwan na role. Every role was essential, but more than anything, whether it is 3 hours and 30 minutes or the 1 hour and 45 minutes, the message still there. Nakaka-proud lang, sabi niya. 2 buwan daw nilang dinevelop ang script, katuwang ang mga abogado. We had to make sure the script was perfect and hindi okay lang yan, sabi ni Alden. Ito'y kwento ng isang batang abogado, which is si Mr. Alex Roman, na pinagtatanggol ang sariling ama, which is si David Roman, laban sa dating girlfriend. Napapanahon ang tema ng Out of Order dahil sa mga nangyayari sa bansa natin. The battle for justice is everyday. Injustice is very dominant in our society. Hindi lang sa Pilipinas, unfair treatments and power abuse. And I am just so frustrated with what's happening. Niloloko tayo ng mga people in power. And I'm brave enough to say na hindi ako magtatanga-tangahan sa nakikita ko because that's my favorite part in this movie. Justice is not blind. It's being blinded. Binubulag ang hustisya sa mga tao, sabi niya. Sa pamamagitan ng Out of Order, I hope that courage as long as we're fighting for the good and for the good of our fellow men. I hope we don't go wrong when we fight for justice and the truth. And hope this film delivered that message. The reminder to keep fighting for the truth is every day. Ito po ang ilan sa mga statement ni Mr. Alden Richards sa kanya pong movie na napapanood na ngayon sa Netflix.
Kasabay nga nito ay nagbibigay din si Alden Richards ng kanya pong mga komento patungkol sa mga kurakot na mga politicians na talaga namang hanggang sa ngayon talagang samot-sari po. Every now and then talagang nagpo-post po siya sa kanyang Instagram story at nakikipaglaban po siya doon po sa tinatawag na korupsyon. Bagay na hinahanap naman dito kay Catherine kasi sinasabi nila na si Catherine daw ay nananahimik patungkol sa isyong ito. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!